Magandang gabi po sa mga ginigiliw naming mga kaibigan at mga taga-subaybay ng programang diskusyon sa mga doktrina. Pagsiiral sa mundo. Diskusyon sa mga doktrina at tayo po ay magsisimula po sa ating gagawing pag-aaral ngayong gabi. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay tungkol sa, ito po ay tinatawag nating maselan. Sir at Pastor, Sir Dave, maselan na paksa. Bakit? Opo. Baka maraming magalit sa atin o baka maraming maghusga sa atin sa ating mga sasabihin. O baka sabihin tayo ang nanguhusga, Sir at Pastor Dave. Pero ang gagawin po natin ay magiging objective lang po tayo kung ano po ang sinasabi ng Biblia, ng banal na kasulatan. Yan lang po yung ating ipapahayag ngayong gabi. Bago pala ako magsimula, inaanyahan ko yung aking mga kasama na bumati din para mapasimulan natin ang ating mga kasamang si Master Guide Fernando, B. Camacho Jr. at si Pastor Dave Villaruel. Sige, sir. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Inyo po kaming samahan sa isang oras na talakayan kung luluobin ng pagkakataon at patuloy na maging pagpapala sa inyo at kapwa natin maranasan ang bendisyon ng langit samantalang tayo mag-aaral, Pastor Cesar. Pastor Dave? Yan, so magandang gabi rin po sa ating lahat at sana po ay tapusin niyo po ang video na ito at unawain mabuti yung ating pong pag-aaralan. So welcome po sa programa ng diskusyon sa mga doktrina. Okay, so maraming salamat po ulit sa mga nakikinig ngayon. Kung kayo ay maabutan itong video na ito ay kung i-share ninyo o kaya naman ay mag-comment po kayo kung ano yung gusto nyong nais naming paksain sa susunod. O kaya naman kung ano yung mga katanungan ninyo sa aming tatalakayin ngayong gabi. So, yun nga, katulad nga nabanggit ko, ang pag-uusapan natin ay maselan. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay same-sex union or marriage. Ano ang sabi ng Biblia? Ano ba ang sabi ng Biblia sa mga bagay nito? Nito mga huling araw, mga ilang araw na nakakalipas, ay may mga balita tayong nasumpungan sa TV at radyo. Kita mo nga yung mga balita katulad nito na si Pope Francis po, mga kaibigan namin ng mga kapatid, ay nagkaroon ng komento tungkol sa nag-comment siya. Ito ang daming balita na makikita ninyo sa internet at saka sa TV. Maraming mga balita tungkol dito na si Pope Francis ay nag-comment tungkol doon sa same-sex union or marriage. Pero hindi po niya ibig sabihin na misinterpret siya ng iba na pinapayagan na niya yung makikasal ang mga parehas na kasarian. Ang ibig niya sabihin dito, dahil may nagtanong sa kanya, ang context po ng sinasabi ng Santo Papa na gumawa daw ng batas, civil law, na makakatulong po doon sa mga gay at lesbian couples, LGBTQ+, na kasi may mga kaibigan tayo, mga tao sa mundo ngayon na nagsasama kahit parehas silang lalaki o parehas silang babae. Para maproteksyonan sila, kailangan daw gumawa ng mga batas, mga kapatid. Batas para maproteksyonan yung kanilang mga property, yung kanilang... kasi nga naman, dahil sa simbahan, sa Catholic Church at saka sa ibang mga Protestant denomination, bawal nga naman ikakasal yung mga kaya yung kanilang mga property, hindi maproproteksyonan kapag namatay yung isa, hindi nabibigyan ng pagpapala o ng mga... So yan po, mga kapatid, ang ating naging balita ng mga nagdaang panahon. So ngayong gabi, tatalakayin natin, ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol po sa issue na yan, mga kapatid at mga kaibigan. Sisimulan po natin ito sa ating panel na si Pastor Dave. Ano bang sabi ng Biblia, Pastor Dave, tungkol sa same-sex union? Doon muna tayo magsimula. Ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol dyan na sa bagay na yan?
tungkol sa same-sex union. Okay, so dahil direct yung ating pinag-uusapan, no? Mamaya natin tingnan yung history o yung kung alin talaga yung ginawa ng ating Panginoon na para sa pag-aasawa o sa pagtatalik. Makikita natin dito sa Romans chapter 1 verse 26 to 27 na talagang sinasabi dito na ang pakikipagtalik sa kapwa babae, kapwa lalaki ay kasuklam-suklam sa ating Panginoong Diyos. Ito ay merong, sabi nga ay, merong kaparusahan para sa ating Panginoon. Tingnan po natin dito sa verse 26. Sabi dito, Ipa-flash ko, Pastor Dave, ipa-flash ko sa screen para makita nila. Ano? Romans 1, 26 and 28. Tingnan nyo po sa screen, ano? Share screen. Ito po. Romans 1, 26 and 28. Nakita nyo po? Yan, no? Basa. okay? Sige, Pastor Dave. Sabi diyan, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong nalalaban sa katutubo. Basahin ko dito sa ibang version, no, Pastor. Sabi dito sa isang version, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Gayun din ang mga lalaki. Ayaw nilang makipagtalik sa mga babae at sa nilang kapwa. Sa kanilang kapwa lalaki, sila nahuhumalik ang mga kasuklang-suklang na bagay kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. So talagang sabi dito, yung pakikipagtalik ng babae sa kapwa babae, ng lalaki, ito po ay may kaakibat na kaparusahan para sa ating Panginoon. Hindi natin dito hinusgahan yung individual. Ang hinusgahan natin yung gawain nila. Halimbawa, yung isang lalaki, malambot siya, hindi natin may kabaklaan, Pero hindi naman siya gumagawa ng mga mahahalay na gawain. Hindi po yun ang ating tinutukoy dito, kundi yung gawain talaga nila. Ang sabi sa verse 27, ganoon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila, nahuhumalik. Ginagawa nilang suklam-suklam na bagay, kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. So, yun po ang sabi, Pastor Cesar. Makikita natin dito kagad yung tinatawag na maging bunga ng kasalanan. Kasi, originally, doon sa Hardin ng Eden, mga kapatid, mayroong dalawang institusyon na tinatag doon sa Hardin ng Eden. Yung dalawang institusyon na yan ay ang kasal at ang sabat. Yung dalawang institusyon na ginawa ng Diyos doon sa Hardin ng Eden. Sir Fernando at Pastor Dave, sabi nga dito sa aklat ng Genesis, atin pong tignan sa aklat ng Genesis, na sinasabi dito na bagay na ito. Tignan nyo po sa screen. Genesis chapter 4 verse 18. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Ito po, At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ilalalang po ng isang katulong niya. Sabi pa dito, at nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng mga hayop sa parang at lahat ng ibon sa impapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag sa mga iyon at ang bawat tinawag ng lalaki ay sa bawat kinapala na may buhay, ayun ay naging pangalan niyaon. At pinangalan ng lalaki ang lahat ng hayop sa mga ibon. Ganit, datapot sa lalaki ay walang nasumpungan maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y kinuha ng isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ng laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinilan niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina
at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. So yan po yung yan po yung nangyari doon sa Hardin ng Eden. Yan po in-establish ng Diyos yung tinatawag nating sakramento ng kasal. Yung kinasal sila at makikita natin dito, ito yung pabiro na sinasabi ng iba, sabi nga God created Adam and Eve, not Yan. Adam and Steve. Kasi nga, mga kapatid, sa panahon Tama, natin tama. ngayon, ganun ang nangyayari. Pero kung titingnan natin sa pasimula ay makikita natin dito, yung perfectong hardin, walang kasalanan, ay makikita natin dito, yung mag-asawa ay lalaki at saka babae. Wala po kayong makikitang tala sa Biblia na nagsama ay parehas lalaki o parehas babae. Ang pinaganda plano ng Diyos, yung perfecto talaga na walang kasalanan, ay babae at saka lalaki. Actually, kinuha nga yung babae sa tadyang, di ba, sir? Kasi nga, yun yung Parang original na grabe, plano ano ng yun. Diyos. Hindi pa rin po ba maayos? Hindi pa rin naririnig? Parang umaandar. Sige, kayo muna po yung para maayos ko muna to. Saglit po. Sige, Sir Fernando, patuloy niyo po yung sa Genesis. Wala. So, ayun po, mga kaibigan, habang ang ating pong dalawang kasamahan ay nasa technical problem, ay maintindihan naman natin, alam naman natin na sa kasaysayan, ang talagang nilikha ng Diyos ay ang lalaki at babae, at ito po yung ikinasal o ipinagsama ng ating Panginoong Diyos. Hindi po niya sinabi kailanman sa Biblia o pinahintulutan kailanman na ang parehong lalaki ay pwedeng magsama, pwedeng mag-sex, o kaya naman ay ang parehong babae, sila ay magtalik. So, hindi po ito pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos. Ang talagang nasa Biblia ay talagang babae at lalaki. So, makikita po natin yan doon pa lamang po sa aklat po ng Genesis. Yan po ang talagang mahalaga na ating makita yan sapagkat yan ay binasbasan ng ating Panginoon. Yan ay talagang itinayo o itinatag ng ating Panginoon. Ngayon, so, ayan. Papansin natin na Naririnig po ako. Sige, Pastor Cesar, tuloy. Okay, so yun po mga kapatid, nung pumasok po yung kasalanan, Pastor Dave, nagkaroon ng na nasira yung normal yung normal na likas ng tao. Hindi ko naman po sinasabi na yung mga kaibigan nating mga homosexuals o yung LGBT plus community ay abnormal. Wala ko sinasabi pong ganon. Kasi po, yung epekto ng kasalanan sa tao, hindi lamang po yan nakita sa sa mga hayop. Dati yung mga hayop, kinakain lang nila yung mga halaman. Pero nung nagkasala ay kumakain na rin ng karne. Makikita din natin yung naging epekto ng kasalanan sa human race. Actually, mababasa natin yan dito sa aklat ng basahin natin sa Bible. Aklat ng Roma. Tingnan natin yung sinabi ng Bible tungkol dyan. Roma 8. Tingnan natin Nilagay ko na po yung mga verse dito para hindi tayo mahirapan. Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 26. So, tingnan natin na sinabi ng Bible. 20. Anong mga talata ko dito? Yon. Sabi dito, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, hindi dahil sa doon sa sumasakop sa kanya sa pag-asa. Ang buong nilalang ay naging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan at kalayaang maluwalhati sa anak ng Diyos. So ito po yung sinasabi ng Bible na nakorap po yung buong human race. Yung buong sang katauhan ay
naapektuhan po ng kasalanan. Kasama din po dyan yung mga tao, kaya nga magtataka kayo, di ba? Tayo nilikha sa wangis ng Diyos, pero dahil nasira po yung image ng Diyos sa tao, nung nahiwalay po tayo sa kasalanan. Sige, Pastor Dave, anong masasabi mo tungkol dyan? Ang isa pa sa masasabi ko dyan, Pastor, ay siyempre yung kaaway o si Lucifer na naging sanhi din ng pagkakaroon ng kasalanan sa mundong ito. Siyempre yung institusyon na itinatatag ng Diyos, itinatayo ng Diyos, ang gusto niya lagi dyan, sirain. Diba? Kung sa ating mga nakaraang topic, ang Sabat ay talagang sinira ni Lucifer, ni Satanas eh. Ngayon, sa ating pinag-uusapan, yung marriage, yung pag-aasawa, ito ay talagang sinisira din ng kaaway at hanggat maaaring ay taliwas doon sa ginawa o itinatag mismo ng ating Panginoong Diyos. So, andito na si Sir Fernando. Ibigay natin sa kanya ang pagkakataon. Kanina pa natin hindi naririnig. Medyo nalalaglag ako, Pastor, ano? At isang bagay rin, ano, gusto kong mabigyan din ng pansin, ano, bukod sa nabanggit ni Pastor Dave, ano, yung binasa ni Pastor Cesar doon sa aklat ng Heneses, no? Maliwanag na ang nilikha ng ating Panginoon ay yaon lamang lalaki at babae. Actually, sa Hebrew, ang ginamit dyan zakar. So, pag sinabing zakar, ito yung emphatic form ng talagang lalaki, hindi malambot. Talagang ito ay lalaki. No? At sa babae ay Sheba, na ibig sabihin talaga kumakatawan sa pagiging tunay na babae. At ito lamang dalawa yung papasok sa, kagaya ng binabanggit ni Pastor Dave, ito lamang dalawa, yung Sheba at saka Zakar, ang siyang papasok sa sakramento ng pag-iisang dibdib. Walang pagpapahintulot ang Biblia, mga kapatid at mga kaibigan, na yung parehong kasarian o tawag pa nga ng iba dyan LGBT, dati LGBT, ngayon Pastor marami na no, hindi lang LGBT, no, meron ng LGBTQ plus, no, community. Tapos nadagdagan pa ngayon, Pastor Dave, meron ng LGBT TQQIAA, padami na ng padami. So, ang mga ito yung sinasabi mo, Pastor Dave, na ang kaaway pilit na sinisira yung sakramento at kabanalan ng kasal. No? So, dapat papasukan lamang ito ng babae at lalaki. At yung lalaki na papasok at yung babae naninindigan doon sa kung ano ang kasarian, mayroon siya na itinalaga ng atin pong Panginoong Diyos. So ito yung prinsipyo ng Biblia. Kasi nga, kung hindi natin susundin ito, Pastor Cesar, Pastor Dave, ang bagsak nila, yung binasa natin sa Roma kanina, pinalitan nila ng kanilang kasarian, yung katutubong kasarian, pinalitan. So, magiging kasalanan ito sa Diyos. Pero, wag sana tayong ma-misinterpret, Pastor Dave, Pastor Cesar, ng ating mga kaibigan. Hindi natin sila, hindi natin sila niyuyurakan, hindi natin sila inaalipusta, hindi natin sila hinahamak. Kundi ang hangad lamang ng ating programa dito sa diskusyon sa mga doktrina ay muli silang maibalik sa kung ano yung ipinagkatawag sa kanila at ipinaglikha talaga sa kanila ng ating Panginoong Diyos, na mamuhay sila ng naaayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag silang maniwala doon sa tinatawag nilang actually tawag kasi nila dyan natural law, no? Yun daw ang kanilang naturalesa, kaya yun ang kanilang susundin. So hindi po, dapat dito tayo, kung ang natural law, kung titignan natin, based on biblical principle dapat, hindi based on human thinking. No, so ibinabalik lamang natin sila sa prinsipyong nararapat na lakaran ng isang tunay na mananampalataya, Pastor Cesar. Huwag niyo po na ibaba. So, balik tayo sa natin, yung ating Wala si Pastor tinatalakay. Cesar o late yung aking
Hello. Naririnig niyo po ako? Hello. Yun nga po mga kapatid, ano, na pinasadahan ng kaunti ni Hello, Sir Pastor Fernando. Dave. Ano po sinasabi ng Bible tungkol sa bagay na yan? Tingnan natin yung sinasabi ng Bible tungkol sa, halimbawa sir, yung parehas lalaki or parehas babae. Kasi yung nakita ko sa Bible, yung parehas lalaki, bawal pala yan sa Bible. No? Ating basahin po sa aklat ng, tingnan natin, ano? Hello. Ginawan ko na siya ng slide para makita natin kung ano yung pinagbabawal. Okay. Ito po yung sinabi ng Biblia tungkol sa bagay na yan. Okay, ito yung nakikita nyo po, sir? Nakikita nyo yung slide? Mm-mm. Okay, ito po yung sinabi ng Bible sa Old Testament muna tayo kukuha, no? Ito sabi sa Levitico 18:22. Pakibasa nga, sir. Ano pong sabi? Oo. Leviticus 18:22. Nakikita nyo po? Naka-share. Leviticus 18:22. Huwag kang sisiping sa lalaki Wala po. na gaya ng sa babae. Karumal-dumal nga. Sige, Yan yung sinabi haba. ng, Oo. ano pa? Leviticus 20 verse 13. At kung ang isang lalaki ay sumiting sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Sila ay papatayin ng walang pagsala at mabububo sa kanilang dugo sa kanila. So yun po yung ano, yung sinasabi ng Bible tungkol sa pakikipag talik dun sa kapwa lalaki. Ano masasabi niyo diyan, sir? Oo. Opo. Katulad nga nung ating nabasa, no? Napakalinaw sa banal na kasulatan na ang isang lalaki ay hindi dapat magkaroon ng actually kung pag-aaralang maigan, hindi lamang yan tumutukoy sa sex intercourse, pastor, ano? Kundi tumutukoy din yan sa pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. At ipinagbabawal ito ng Panginoon. Even yung babae sa kapwa niya babae ay sadya talagang ayaw ng ating Panginoon ito. Kaya nga kahit na nagsulputan, pastor, yung mga batas nagpagpapahintulot ng ating ng gobyerno sa Amerika o sa iba't ibang mga lugar na pwede nang ikasal yung magkapareho ng kasarian, pero ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos patuloy na humahawak sa prinsipyo ng Biblia. Kaya mapapansin po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ang Seventh-day Adventist nananatili po sa biblical standard at hindi po nagkakasal ng pareho ang kasarian. Kundi dito lamang tayo humahawak sa biblical principle na itinatag ng ating Panginoon doon pa sa doon pa sa sa Garden of Eden. Oo, ng Arden, no? Actually, pastor, sinikap itong ipasok dito sa ating Pilipinas ng Church of Church of Gay. Ipinus ito na maipasa sa ating kongreso, pero makikita po natin hindi po ito nakapasa. At nagpapasalamat tayo sa mga nagtanggol dito kasi isang hindi magandang panoorin na kapag sinabing ang ating bansa tinatawag na Christian Christian country, no? Tapos papasok yung mga katuruang hindi pang Kristiyano, so hindi maganda, no? At maganda yung ginawa ng ating pamunuan, hindi ito nakapasa at nanatili sa biblical principle na Pastor Cesar. At hanggang ngayon ay nananatili na hindi natin sinasang-ayunan ang pagkakasal ng magkapareho ang kasarian, no? So napakaganda niyan, sir, baka naman sabihin ng mga kritiko na baka tumalahat lang tayo sa lumang tipan. Baka wala tayong maibigay na talata sa bagong tipan. Hayaan niyo pong basahin namin sa inyo ang bagong tipan para makita ninyo na yung mga talata na yan na ibinibigay, hindi lamang sa luma, pati sa bagong tipan ay makikita yan. Tingnan niyo po dito sa aklat ng Judas.
Sabi dito sa aklat ng Judas, verse 7, gayon din naman ang Sodoma at Gomora at ng mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggan. Yung pakikiapid at pagsunod sa ibang laman, mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po ay familiar doon sa kwento ni Lot, mga kapatid, malalaman nyo dyan, yung tinutukoy dyan, yung pakikiapid sa kapwa lalaki, ang pinapaksa dyan ni Apostol, ni Judas Tadeo, mga kaibigan. Judas, tapos ito pa, sa Roma 1:27, nabasa na yata ito ni Pastor Dave kanina, pero magandang ulitin natin hanggang 28. At gayon din naman, ang mga lalaki nang iniwan ng katutubong kagamitan ng mga babae ay nagninga sa kanilang karumihan ng kita ng isa't isa at gumawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumanggap ng kanilang sarili ng kagantihan na kanilang pagkakamali. At palibasa ay hindi na nila minagaling at kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. So yan po yung mga talata, at saka ito yung pinakauli bago tayo magana, yung talata dito sa aklat ng unang Korinto 6:9 hanggang 10. Yeah. O hindi ba ganin nyo nalalaman ang mga liko ay hindi nagsisipag magmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangabababae. Sa bagong translation yan, sir, yung sa ang bagong ang Biblia, mga binabae. Nagsasababa. No, mga binabae dito sa bagong ang Biblia. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Sabi dito sa talata na ito, sa verse 10, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakin, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yeah. Mabigat po yung sinabi na yan, sir. Hindi lang niya basta sinabi na mali. Sabi niya, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung mga ganon. Kasama po doon yung mga nangabababae o yung mga binabae sa makabagong talin ngayon. Ay, naintindihan nung nag-translate ng Bible na yan, ng bagong ang Biblia, yung mas bagong translation natin ngayon, na yung dapat doon nilagay ay binabae. Alam nila na binabae yung tinutukoy doon. Sir Fernando, ano masasabi mo dyan? Alam mo, Pastor, itong talatang ito, no? Pilit ito tinatakasan ng ating mga kaibigan na kung saan concern tayo, yung mga tinatawag ng binabae, no? Sabi nila, itong talata daw na ito, Pastor, ay hindi para sa kanila. Kasi ang binabanggit dito, mga binabae. O yung mga sila naman daw sa kanilang puso't isipan, hindi sila mga binabae kung sila kundi sila yung mga talagang babae sa puso. Lalaki lang yung kanilang gender, lalaki lang yung kanilang kasarian, pero sa puso nila mga babae sila, kaya hindi daw sila papasok dito. Actually, yung ganitong kaisipan, Pastor, ay isa na lamang itong pagja-justify sa kanilang sarili. Aminin man nila sa hindi, masaktan man tayo sa hindi, ito'y talaga tumutukoy sa mga lalaki na ang puso ay kumakabig sa puso ng pagiging babae. Ang tawag ng Biblia diyan ay binabae. Sa ibang salita, yan ay mga Becky, Pastor Cesar, Pastor Dave, So, at itong mga talatang binasa natin, actually, mayroong dalawang uri kasi ng tawag dito, homosexual. Yung isa ay homosexual oriented, yung isa ay homosexual activity. Pag sinabi mong homosexual oriented, alam mo na ikaw ay medyo alanganin, Pastor. Talagang oriented ka eh. Pero sa kabila ng iyong pagiging oriented, pinipilit mong baguhin yung iyong sarili na hindi ka mamuhay sa kabilang kasarian, kundi naninindigan ka sa kasariang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Yan.
Yung isa naman ay homosexual activity. Ito yung alam mo na pero ginagawa mo yung gampanin ng mga bading or ginagawa mo gampanin ng pagiging tomboy. No? Nagsusuot ka talaga ng pambabae kung ikaw ay binabae, nagsasandals ka, nanliligaw ka ng kapwa mo lalaki, nakikipagrelasyon ka. So, sa babae, ganun din. So, dito, mga kapatid, malinaw nating mababasa, ang pundasyon ng ating pong pananampalataya at ng ating ipinagkakatwiran, ang pinag-uusapan ngayon, ay pundasyong nakabatay po sa Biblia. Hindi namin kayo tinatakot na kayo ay mapapa-impyerno, kundi ito isang pagpapalala, Pastor Cesar. At hindi rin namin sinasabi na hindi kayo maliligtas, no? That is wrong idea, no? Kundi ang Diyos na naglaan ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ito ay isang babala. Yung unang Korinto 6:9 hanggang 10, isang babala ito na kung hindi magbabago ang isang taong nahuhumaling sa kabilang kasarian, bukod sa kasariang ipinagaloob sa kanya ng Diyos, ang kahihinatnan niya ay kapamakan, Pastor Cesar. Pero kung isang tao, sa kabila ng kanyang pagiging beki, pagiging bakla, ay titindig siya sa pagiging lalaki. O ang isang babae na napupunta sa pagiging tomboy o anuman, titindig siya sa pagiging babae at mananatili siya sa kalooban ng ating Panginoon, may kaligtasan pong nakalaan sa kanya, Pastor Cesar, Pastor Dave. Kaya sa usaping ito, wala tayong paghatol na ibinibigay sa kanila, kundi binabasa lamang natin sa Biblia bilang maging babala, bilang maging giya, samantalang sila ay narito sa mundo. Kasi sayang yung kanilang paglilingkod sa Diyos, Pastor Cesar. At hindi rin natin sinasabi na yung mga bakla, yung mga tomboy o yung member ng LGBT, LGBTTQQ plus, etc. ay wala nang pag-asa sa kaligtasan, Hindi po. Ito po ang dahilan ng aming ginagawang pagbo-broadcast ngayon upang makita po ninyo yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na iniaabot sa inyo. Alam niyo, napakabuti ng ating Panginoong Diyos Oo. Sapagkat sa kabila ng ating tila baga tayo ay nalilistan lang sa Biblia, ay ibinabangon ng Diyos ang katotohanan at isa na nga rito ang diskusyon sa mga doktrina na naglalayong maibalik kayo sa paanan ng ating Panginoon at sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan, Pastor Dave, Pastor Cesar. Amen, amen. So, mga kapatid na nakikinig, mga kaibigan naming mga miyembro ng LGBTQ+, mahal po namin kayo, hindi po kami narito para kayo i-condemn. Sabi nga doon sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, sabi ng ating Panginoon doon sa babaeng nahuli ng pangangalo niya, maging ako ay hindi hahatol. Sabi niya, sabi ng Panginoon, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Yun yung sinabi ng ating Panginoon doon sa babae. Pinapakita lamang nito na ayaw tayong hatulan ng Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan, pero mahal ng Diyos ang makasalanan. Mga kapatid, nakikinig. Hindi ko naman sinabing makasalanan kayo per se, Pero pag kayo'y lumalabag talaga o umaalis kayo sa kalooban ng Panginoon, yun po ay kasalanan. Sa ayaw manapit sa hindi, yun talaga yung kahulugan nun. Ang pagsalamsam sa kautusan ay kasalanan. So, hindi po kami nagko-condemn sa mga ganitong mga bagay. Sabi nyo nga yun yung orientation niya kung malambot siya o kung nagkakahilig siya sa pagkagusto sa lalaki o babae sa opposite sex, hindi pala sa same sex, mga kapatid, ay wala pong kinokondem ang Bible doon. Ang kinokondem ng Bible, mga kaibigan, tandaan nyo to yung mga kilos o yung mga aksyon o mga gawain ng mga may mga ganyang damdamin. Halimbawa po, makikiapid ka sa kapwa mo lalaki. Yun yung tinutukoy po ng Biblia na masama. Hindi po masama maging bakla, ang masama yung gawain ng bakla. At tulad ngayon, yung mga sikat na mga TV personalities na bulgara nilang ipinapakita yung kanilang pagiging sa mga kapwa nila. May mga kasintahan silang lalaki sa lalaki. At nagsasama sila sa isang bahay. Siguro naman kahit hindi kayo matalino, hindi kayo kailangan rocket scientist na maintindihan ninyo, na talagang may ginagawa silang hindi
kasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi namin hinahatulan sila dahil yun naman po talaga yung nangyayari, mga kaibigan namin at mga kapatid. Mahal po namin ang bawat isa sa atin. Yes, Ang oo. Panginoon, mahal tayo, mga kapatid. Ang ino-condemn po namin yung gawain, hindi yung tao mismo, mga kapatid. Yun po yung gusto kong liwanagin dyan sa bagay na yan. Gusto namin kayo. Yun, Kasi opo. marami din naman po mga kapatid na mga ganyan ng kalagayan, sir, na nagbago naman. Isa pa, Pastor, ano? Sige, sir. Yes, oo. Opo. Gusto ko ring maunawaan ng ating mga kaibigan sa Himpapawid, ano, na ang atin pong iglesia ay hindi nakasara ang pintuan sa kanila. Bukas po ang pintuan ng Seventh-day Adventist sa sino mang nasa ganitong kalagayan. Handa namin kayong tanggapin at ipagkaloob sa inyo ang mga araling na ukol sa Biblia sa lalo pa ninyong ikapagpapalapit sa ating Panginoon. Kaya wag ninyong isipin na ay ang pintuan ng Seventh-day Adventist sarado para sa amin. Hindi po. Katulad po ng nabanggit ng Pastor Cesar, mahal ng ating Panginoong Diyos ang lahat po ng tao, no? Galit lamang siya doon sa activity na ginagawa po ng tao. Ito pa, Pastor, lagi napapagkamalat, katulad meron ako nakausap nung nakaraang taon, naipasa naman daw niya ang SOGI dito sa Pilipinas, Yung SOGI, ang ibig po sabihin ng SOGI, yan po ay sexual orientation and gender identity or expression. Wala po itong kinalaman, Pastor Cesar at mga kaibigan na Pastor Dave, doon sa pagpapahintulot na pwede nang ikasal ang dalawang magkasarian. Tama ba? Dalawang same ng kasarian. Kundi tumutukoy lamang po yung SOGI, doon sa karapatan ng bawat sino mang membro ng LGBT, TTTQQ+, dito sa Pilipinas. Kaya wag po ninyong ipagkakamali kung na isa batas yung SOGI, legal na rin yung pagsasama. Hindi po. Magkaiba po yun. Kaya po dito sa aming pong pananampalataya, kagaya nung kung natatandaan na ninyo, Pastor Dave, Pastor Cesar, noong 2017 ng April, ang General Conference ng ating pananampalataya ay naglagay po ng statement na iginagalang natin yung nasa ganitong kalagayan. Iginagalang natin yung kanilang pagkatao, pero hindi naman ibig sabihin na ginagalang natin, tinotolerate na natin yung kanilang gawain. Kundi iginagalang natin sila bilang mga tao na kasama natin sa daigdig na ito na nangangailangan din ng pagtutuwid ng kaligtasan. Ang hangad lamang natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay makita po ninyo yung mga katotohanan ito. Yung amin pong respeto sa inyo ay mataas. Huwag po ninyong isipin na dinadaw namin kayo. Ang gusto po namin ay makapiling namin kayo doon sa langit. Makikita ninyo yung mga talatang binitawan sa atin ni Pastor Cesar, ni Pastor Dave, ay isa po itong daan. Although masakit ang katotohanan, Pastor Dave, Pastor Cesar, pero kailan pa natin tatalakayin ito? Doon ba sa huli na at wala nang panahon? Kaya ito yung nararapat lamang na tanggapin natin muli tayong lumapit sa ating Panginoon upang wag tayong mapasama doon sa babala na ipinagkakaloob sa atin na sinasabi sa atin na mapupunta tayo doon sa dagat-dagatang apoy. So, kaya po mga kaibigan, mga kapatid, sana po ay huwag ninyong kainisan itong programa natin dito sa diskusyon sa doktrina. Kundi lalo pa ninyong nasain na madagdagan pa ang inyong kaalaman, maging daan ito sa pagpapanumbalik po ninyo sa atin pong Panginoong Diyos, Pastor Dave, Pastor Cesar. Amen. So, doon sa ating gusto magdagdag sa ating pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin dito ay hindi lang yung pagiging kasarian ng lalaki na may kusong babae, o babae na may kusong lalaki, kundi yung marriage, yung itinatag na institusyon ng Diyos. So, kung mapapansin nga natin
yung mismong pakikipagtalik ng ng babae sa lalaki, kapag ka hindi sila kasal ay talagang may problema pa rin eh. Hindi pa rin yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi lang nilang sinira ng kaaway. Sinira pa niya may tumawag. Ang sinira pa niya ay yung mismong marriage, yung institusyon talaga na itinatag at ginawang banal ng ating Panginoong Diyos. So, yan po mga kapatid yung nangyari na alam naman natin tayo ng buhay dito sa makasalanang sanlibutan na si Satan ay ginagawa ang kanyang buong makakaya para gibain ang lahat ng mga tinayo ng Diyos dito sa ating mundo. At nakikita natin diyan, Sir Fernando at Pastor Dave na bago dumating si Jesus Christ, ganyan talaga yung mangyayari sa mga tao. Sabi ng ating Panginoon, di ba, sa Mateo 24 at sa Lucas, sabi niya, gaya ng panahon ni Noe at saka ni Lot, yung magiging tao na huling araw. Kaya yung katuparan niyan ay nangyayari na ho sa panahon natin. Kasi noong panahon ng ating mga kalululuhan, pag ikaw ay miyembro ng LGBTQ+, ay parang nahihiya ka Nahihiya ka, nagtatago ka, yung sabihin na ikaw ay ganun. Kasi nga, iano ka ng society. Parang isusuka ka ng society. Pero ngayon, open na po yung society at maraming mga personality ngayon, lalo na sa TV, mga politika, ang may ganyang orientation sa kanilang sarili. Kaya yung mga iba lumalabas na, bulgar na talaga mga kapatid sa panahon natin ngayon. Yes. Wala nang magawa. Kahit yung mga bagulang nilang mga barako, wala nang magawa. Pero hindi po natin sila, katulad ng palagi namin sinasabi, hindi namin po sila kinokondemn. Hindi natin kinokondemn sila. Kasi nga, yan po ay naging bunga ng brokenness ng tao sa pagkalayo sa Diyos. Naapektuhan lahat ng tao, pati yung orientation ng tao po ay naapektuhan ng tao. Wala pong kasalanan yung mga tao na yan dahil ganyan sila. Ang dapat po natin ay manalangin po tayo para sa kanila dahil tutulungan sila ng Diyos na ma-overcome yung ganung bagay. Actually, madami pong nagtetestimony na dating ganyan yung orientation. Pero nung nanalangin sila, dahil naniwala sila na kaya silang baguhin ng Diyos, ay binago sila ng Diyos at asawa din naman sila ng opposite sex nila. At nagkaroon din ng pamilya, Sir Fernando. Yun nga lang, sabi nga... Sige, sir. Sige po. Yun nga lang, mas malakas yung tawag kasi ng laman. Yung tawag ng laman ay malakas. Yung tukso. Oo, yung tukso, yung pangangailangan ng laman. Kaso nga lang, kung titingnan nyo talaga kasi, hindi siya normal. Dahil, ang lalaki kasi dapat yung naano sa kanya ay mga babae, di ba? Ganun naman talaga yung normal natin Pero nga, sabi ko nga, dahil sa epekto ng nangyari sa pagkahulog ng ating unang mga magulang, nagkaroon po ng mga changes. Kahit pa sa tinatawag nating orientation ng tao. So, sir, anong masasabi mo dyan? Gusto ko lang bigyang klarifikasyon sa kanila yung ginagamit nating mga term, Kasi doon sa mga iba, hindi nila alam yung LGBTQ+, at sabi ko nga, may dagdag na ito ngayon na LGBTTQQIAA. Sa kabatiran po ng ating pong mga tagapanood ngayon, ang ibig sabihin po ng LGBT, ito po ay mga pinagsama-samang mga letra mula sa iba't ibang mga salita, kagaya ng L, stand po siya sa lesbian, yung mga tomboy po, Then G, gay, para sa mga Becky, bisexual. Ito po, Pastor, yung mayroong dalawang kasarian. At yung T, tumutukoy sa transgender, yung pinalitan yung kanilang kasarian, dati silang lalaki, nagpa-opera, at nagpapalit. At yung Q, o yung queer, yung hindi niya alam kung ano ang kanyang kasarian. At yung isa pa, kasi dalawa na itong Q na ito, dati isa lang, ngayon dalawa na. Yung QQ, queer, at saka yung questioning. Yung questioning, halos kapareho din ito ng queer na hanggang ngayon, tinatanong pa niya ano yung kanyang kasarian. Then,
yung I, ito naman yung intersect. Intersex. Then A, yung asexual. Pag sinabi asexual, ito naman yung wala siyang nararamdaman. Hindi niya daman na lalaki siya, hindi niya din daman na babae siya, hindi niya din daman na beki siya, hindi niya din daman na tomboy siya, etc. etc. Ibig sabihin, wala siyang wala lang, hindi niya nadadama yung kanyang kalooban, no? Sa usaping gender. No? Yung isa naman na yung tinatawag na ali. No? Ito yung, pag sinabing ali, ito naman yung go siya sa lahat ng bagay. No? Kaibigan niya lahat ng yon, so pabor siya sa lahat ng yon. Yan po yan. Ano? Ganun pa man, Pastor Cesar, iba-iba man ang maging katawagan. Isa rin ang isa rin ang magiging lunduan nito. Dapat pa rin tayong manindigan kung tayo nilikha bilang lalaki, ano man ang ating damdamin, panindigan natin. O taliwas man ang ating damdamin doon sa ating tunay na kasarian, panindigan natin na tayo ay lalaki. Ano? At yun namang babae na merong pusong lalaki, alanganin siya, hindi niya mawari kung ano siya, manindigan siya sa prinsipyo ng Biblia, no, na siya ay isang babae. So, ito pong mga bagay na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ito ay ini-inject sa atin, no, ng kaaway at pilit tayong nililito, no? Pilit niyang nilalason ang ating puso, ang ating isipan para lalo tayong tuluyang malayo sa ating Panginoon. Pero all in all, gusto ng ating Panginoon na makita sa ating buhay yung talagang tunay na kalikasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. At kung papasok tayo sa pag-iisang dibdib, tiyakin natin na tayo nasa prinsipyo ng Biblia. Kaya nga po, binabasa sa atin ng Pastor Cesar Balasta, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, hindi po nagbabago ang prinsipyo ng langit. At hanggang sa panahon natin ngayon, ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na naninindigan sa prinsipyong ipinagkaloob ng Diyos. Alam mo, Pastor Cesar, Pastor Dave, merong iba't ibang in-insert na dahilan ang dyablo sa isipan ng mga tao para malegalize yung same-sex marriage. No? Isa na rito, Pastor, yung sabi nila, kapag na-legalize daw yung same-sex marriage, ay mababawasan yung mga pag-alagalang mga bata sa kalsada na walang magulang kasi meron nang mag-a-adapt sa kanila. Kasi nga naman, yung parehong lalaki kapag nagsama, hindi naman sila magkakaanak. Yung dalawang babae hindi magkakaanak. So mangyayari, meron nang mag-aampun di umano doon sa mga bata na walang kinamulatang mga magulang. Isa ito sa mga mapanlasong isipan na ginagawa ng dyablo. Parang actually may katotohanan na may halong kamalian. Ang ginawa ng dyablo. Totoong maraming nagkalat ng mga bata na walang kinagis ng mga magulang, pero hindi po rason at hindi sagot ang pagkakaroon o ang pagle-legalize o pagsasabatas o pag-aayon dito sa dalawang magkasing kasarian. Yan, hindi po dahilan yon, no? Kasi kahit na hindi ito ma-legalize, meron pong mag-aampun sa kanila. Merong mag-aalaga sa kanila. Kaya wag gawing dahilan yung mga kabataang walang kinamulatang mga magulang para ma-legalize lamang itong same-sex marriage. Actually, napakarami nito, Pastor. No? Ito yung lahat ini-inject ito ng kaaway. Ito yung sinasabi ng Biblia na yung taktika ng dyablo na yung katotohanan ay hinahaluan ng kasinungalingan o nilalaro para lamang malansi ang isipan ng tao. Hindi ko man ito maubos. Gusto ko magbigay ng sige, Pastor, maganda. Gusto ko magkomento dyan, sir, kung yung sa sinabi mong pag-alagala. Kasi dyan may epekto yung the end doesn't justify the means.
The end doesn't justify the anong ibig sabihin nun? Yung naging resulta ng ginawa ko kahit mali, kahit mabuti pa yon, hindi yun gina-justify yung paraan kung paano ko ginawa yung isang bagay. Yes. Halimbawa, si Robin Hood. Si Robin Hood nagnanakaw ng mga ng mga kayamanan sa ibang taong mayaman, pero binibigay niya sa mahirap. Pero hindi nito gina-justify yung ginagawa ni Robin Hood na masama. Yan. Okay, binibigay ko naman sa mahirap eh. Okay lang magnakaw, hindi gano'n. Okay lang magsama yung lalaki sa lalaki dahil meron kami natutulungan, may naaampon kami. Hindi po yun. The end doesn't justify the means, mga kapatid. Correct. Dapat po kasi tayo ay lalagay doon sa kalagayan ng ating Panginoon na kung ano yung dapat, yun ang gagawin natin. Kasi po, distortion yun. Distortion po kasi yung lalaki sa lalaki at babae sa babae o kung ano man yung combination nga doon sa letter na yan. Kahit ano ka pa dyan. Lahat po yan ay makikita mo yung distortion sa ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos kasi babae at lalaki, sila ang magkasama. Kapag may gagawa doon, pag meron kang gagawin na hindi lakip doon sa ginawa ng Panginoon Diyos, that is distortion. Hindi yun yung hindi yun yung panukala ng Diyos. Hindi yun yung ayaw nga niyang maghiwalay yung babae at lalaki, sa totoo lang eh. Actually, facet lang ng issue yung ating tinalakay tungkol sa pag-aasawa. Doon lang tayo nag-concentrate sa ano. Pero ang dami niyan eh. Meron yan yung tinatawag ng divorce. Oo, malawak ito. Yung tinatawag na incest. Dami yung sa asawa ng lalaki, yung bawsi, yung binubugbog yung asawa niya. Maraming mga issue yan. Pero dahil nga po sa same-sex marriage ang inaano natin, same-sex union. Yan po, didiretsahin ko na kayo, hindi po sinasang-ayunan ng banal na kasulatan yan. Hindi rin sinasang-ayunan ni Jesus Christ. Bakit po? Kasi sabi ng ating Panginoon dito sa aklat ng Mateo, kung may Bible kayo, Matthew 19, ang sabi niya sa Matthew 19 verse 5, at dahil nga dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikisama sa kanyang asawa, at dalaway magiging isang laman. Tapos sabi pa niya, sa verse 4, at siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay nilalang niya na lalaki at babae. So, klaro po yung Bible. Yung ay inaano ni Panginoong Jesus, yung samahan ng babae at lalaki. Wala po kayong mabasa sa Bible na recommend o ito na naman sir, ano? Kahit nga hindi tayo gumamit ng Bible, common sense lang. Di ba? Common sense lang. Common sense lang sa atin. Yung lalaki sa lalaki na relationship ay hindi normal. Hindi yan pangkaraniwan. Dahil yung normal talaga ay lalaki sa babae. Yun yung naka-outline sa buong banal na kasulatan at yung binasa nga natin mga talata kanina, yung nagkokondena sa mga action o yung mga relationship na beyond o labas doon sa pinlano ng Diyos. No, ang pinlano ng Diyos, lalaki at babae, hindi lalaki at lalaki, babae, babae. Kahit anong combination pa yan, sir. Ang plano lang talaga ng Diyos, lalaki at babae. Yun yung pinaka-ano natin dito. At saka, totoo namang hindi natin kayang, hindi ako makapagsalita para sa kanila kasi hindi naman kasi ako ganon, di ba? Hindi ako homosexual o transgender o kung ano yung aking kalagayan. I-base ko lang po yung aking sinasabi doon sa sinasabi ng banal na kasulatan na klaro, na maliwanag, na hindi na tayo mag-iisip magtsambahan pa natin yung explanation. Kung di klaro po yung Biblia na kinokondena niya yung homosexual acts, doon tayo sa yung acts, yung mga gawain. Pero yung homosexual mismo, kasi walang nakatala sa Bible na sinabi na ang particular na character na ito sa Bible ay homosexual. Walang sinabi na ganun eh. Pero doon sa, ang tanging sinabi lang doon sa aklat ng Genesis, doon sa Sodoma at Gomorrah, sir, ay klarong-klaro kasi nung dumating yung mga angels na nagbabala kay Lot at saka sa kanyang pamilya, sabi ng mga naninirahan sa lugar ng Sodoma at Gomorrah, gusto naming makilala ang iyong bisita. Gusto mo yan? Ano mo yung makilala? Kung babasahin nyo sa Genesis 4 verse 1, nakilala ni Adan si Eva at sila nagkaanak. Ba? Alam nyo na siguro ibig sabihin yan. May kinalaman. May kinalaman sa intercourse. May kinalaman nyo sa sex intercourse. Sa intercourse. Gusto nung mga tao doon sa Sodoma at Gomorrah makipag-intercourse doon sa mga angel na bisita. Ganon katindi yung kanilang pagka-corrupt sa kanilang kahit angel. Ayun yung kanilang gusto. Actually, nakakatuwa niyan, sir. Sabi pa ni Lot,
binibigay na niya yung kanyang anak. Sabi ni Lot sa mga citizen ng Sodoma at Gomora, ito yung aking dalawang anak, hindi pa ito nakakakilala ng lalaki, sa madaling sabi, virgin pa yung kanyang mga anak. Pero ano sabi nung mga naninirahan sa Sodoma at Gomora, ayaw namin yan, gusto namin yung bisita mo, palabasin mo. Gusto namin silang Yung makilala. malalaki. So ganun po na distort. At anong nangyari, 'di ba, binasa natin kanina, yung pinarusahan po ng apoy at asupre yung Sodoma at Gomora dahil sa ganung mga practices nila. Ito po yung sinasabi namin, hindi para kutyain o maliitin yung mga kaibigan naming mga LGBT. Marami po akong kaibigan ganyan. At sa totoo, sir, nakahikayat na nga kami ng ganyan, madaming beses na. Correct. Kahit sa Salaban, yung lugar na pinuntahan natin dati, dalawang parlorista na hikayat po, nagbago bigla ng damit, Yes. naging lalaki. Ewan ko lang kung meron- sa dati nila, no? Pero at that point in time, nang Meron din tayo, Pastor, yung meron pa tayo, transgender talaga, Pastor. Na dating lalaki na nagpapalit ng kasariang pambabae na nag-Adventist. Kaya lang, di na natin babanggitin yung pangalan para di sa kapakanan ng ating kapatid. Pero meron. Ang pinopoint lang natin dito, Sir, hindi natin kinokondena sila ulit. Uulit-ulitin natin yan, hindi natin kinokondena yung mga ganong klaseng mga kaibigan natin. Kahit nga ako, may kilala ako, kaibigan ko, Adventist Hindi hanggang ngayon, hindi nag-aasawa. Kasi alam ko yung kanyang orientation, hindi niya lang sinasabi, pero alam namin na ganun yung kanyang orientation. Pero siya ay nagpapaawit sa church, activist sa church, dati siyang AY leader, lahat ng makakita mo sa kanya. Pero yun nga lang, sir, ang gusto niya talaga yung kaparehas niya ng kasarian. Kaya hindi siya nakapag-asawa. Hanggang ngayon, wala pa siyang asawa. At makikita mo sa kanyang pinaglalabanan niya, no? Oo, makikita mo sa Pinaglalabanan niya yung sarili niya. At saka, nireto na namin siya ng nireto sa kani-kaninang mga babae. Hindi man lang siya na-develop. Kasi nga, alam na namin yung kanyang orientation. Kulang na nga lang, isubo na namin yung aming nireto sa kanya. Pero, parang nadidiri ata siya o iba yung kanyang pakiramdam. Yun naman ang sinasabi ng mga ng mga kaibigan natin ganyan Yes. Actually, hindi madali yung pinagdadaanan nila, Pastor Cesar. Kasi struggle yan sa kanilang kalooban, sa buhay spiritual, at sa sosyalidad nila. Pero ang mahalaga dito, Pastor, kahit na nahihirapan sila, lumalaban sila alang-alang sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, Pastor. Dapat sabi ng Bible, 'di ba, sa Pilipos 4:13, ang lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Magagawa nating mapagtagumpayan. Kasi hindi ko kasi masabi para sa aking sarili, sir, kasi hindi ako ganun. Pero kung napagdaanan natin, halimbawa, dating addict, tas nagbagong buhay, halimbawa, ganun. May napagdaanan na, I can say something na ganito, madali lang yan. Kasi dati akong ganyan, tapos nabago ako. Pero, hindi ako makapagsabi sa aking sarili na ganun. Pero, alam ko talaga na ang Diyos ay makapangyarihan na kaya tayong baguhin kahit ano pa tayo. Kahit ano pang, gaano kadilim na karanasan natin sa nakaraan, kaya tayong baguhin ng Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos. At kung tayo isusuko natin na yung ating sarili, walang imposible po na kaya tayong baguhin ng ating Panginoon. Sa ating pag-aaral, Pastor Cesar, sa ganitong pinag-uusapan nating issue, alam mo, Pastor, nakita ko sa ating maginawang pagsusuri na yun palang mga bakla, meron pa rin diyang tumatayong lalaki, meron pa rin tumatayong babae, pero pareho silang bakla. Sino yung tumatayong lalaki sa dalawang bakla na ito? Yung isa nanliligaw sa kapwa niya, bakla. So tumatayo siyang lalaki. Yun namang bakla, meron ding tumatayong babae, siya naman yung gustong lagi siyang sinusuyo. Pero pareho itong bakla. Sabi ko, kahit pala sa mundo ng mga ganitong meron pa rin silang meron pa rin silang dual, tawag dyan, na pag-uuri. Kahit na parehong bakla, yan. Ganun din sa babae, Pastor. Kasi marami tayong mga naging kaibigan na nagkukwento rin. Sa babae, ganun din. Pareho silang tomboy, pero yung isa tumatayo sa panig ng lalaki, yung isa naman tumatayo sa panig ng babae. Pero parehong tomboy po yan. Yung lalaki, yun yung
nanunuyo, yun yung nanliligaw. Ito na mga tomboy na tumatayo sa sistema ng babae, siya naman yung nagpapaligaw. Pero parehong tomboy po yan. So, dito makikita ninyo yung prinsipyo pa rin ng Biblia ay kinakailangan pa rin nating idikit sa ating katauhan. Wag na tayong mahirati doon sa pagiging bakla, pagiging tomboy, at anumang sabihin ng kaaway, anumang i-inject na katwiran ng dyablo, wag nating entertain. Kasi isa pa dyan sa panlalansin ng dyablo, Pastor Cesar, yung daw kapag tinanggap na ang same-sex marriage, pag ito'y na-legalize na, mababawasan daw, Pastor Cesar, yung mga nagsusuicide ng mga Becky. Kasi magkakaroon na sila ng pagkakataon na maipakita kung ano sila. Ito walang katotohanan, Pastor. Actually, sa census nga o datos ng mga nagpakamatay na Becky, Pastor, wala namang kinalaman sa sexual sa same-sex marriage, kundi lagi itong may kinalaman sa negosyo, sa pamilya, at sa kayamanan, Dahil nabubuli, at sa iba pang bagay. Nabubuli. Oo, yan, nabubuli. Yan. Pero walang kinalaman sa same-sex marriage. Kumbaga, ginagamit lang itong tools, Pastor Cesar, ng dyablo para ma-insert sa isipan ng mga tao, bakit nga ba hindi natin tanggapin para mabawasan yung mga nagsusuicide? Yan, So, ito'y lason ito, Pastor, na inaano ng lahat gagawin ng dyablo, Pastor, para lamang Ulitin namin Yes, mga kapatid, hindi namin sinasabing sa dyablo po yung mga yung mga hindi. LGBTQ+. Hindi po namin sinasabi sa dyablo sila. Sinasabi namin yung gawain ng dyablo. Ano ba gawain ng dyablo? Yung taliwas po sa kalooban ng Panginoon. Yun yung aming inaano. Hindi po namin inaano yung sila. God's love the sinner. God hates the sin. Ayan po. yun. Yung taktika kasi ng dyablo, mga kapatid, gina-justify yung mali. Gina-justify yung dahil para masundan yung tawag ng laman, yung kagustuhan ng laman, gina-justify. Hindi lamang yan applicable po, mga kapatid, sa mga kaibigan nating LGBTQ. Kahit sa mga lalaking totoo at mga babaeng totoo yan. Applicable yan. Nangangalon yan. Ng mga ng iba pang babae, liban sa kanilang asawa. Applicable din po yung ganon. Kasama po yun. Pero nga, ibang klaseng perversion lang yung ginagawa ng ating kaibigan. Pero ulitin ko to, sir. Mahal sila ng Panginoon. Mahal natin sila. Kinokondem natin yung ginagawa, hindi natin kinokondem yung tao. At kaya ng Diyos baguhin kahit sinong tao, kahit ano pa yung kalagayan mo. Walang bagay na hindi kayang baguhin ng Panginoon Diyos. Yun lang masasabi ko kung mananampalataya lang kayo sa ating Panginoon. Correct. Ang atin lamang layon, Pastor Cesar, ay matulungan natin sila na makita yung katotohanan ito para sila makapagpanumbalik sa ating Panginoon. Huwag na nilang isipin, meron kasi ako Bible study, Pastor, Ang sabi, hayaan mo na muna ako dito, Brother Fernan. Hayaan mo munang ituwid ko yung aking sarili. Pag ako'y okay, nasa ako babalik sa Panginoon. So, hindi ito ang kailangan ng ating Panginoon. Kailanman, mga kapatid, mahirap ituwid ang ating sarili. Kapag kukunin lamang natin sa ating sariling lakas o sa ating sariling kakayanan. Isuko natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Sabi nga ng Pastor Cesar, doon sa kinote niyang talata, lahat ay magagawa natin kapag si Kristo ay nasa atin. Kaya mahal na mahal namin kayo, mga kapatid. Babanggit pa ako ng isa, Pastor, habang malapit na pala yung ating oras, Okay po. Isa pa sa ini-inject ng kaaway, yung sa mga taktika na kanya sinasabi, ito naman ay lantad na raw sa ating panahon. Bakit hindi patanggapin? Sa ibang bansa nga, active na ito, nagkakasal na sila. Bakit hindi na lang tanggapin? Kung sila daw ay totoong mahal ng iglesia o totoong mahal ng ating Panginoon,
bakit ipinagkakait pa sa kanila yung kaligayahang ito, Pastor Cesar, ano? So ito yung ginagamit na kaisipan ng kaaway, no? Para lalong magrebelde sila sa ating Panginoong Diyos, Pastor. Pero ang totoo, nilalansi lamang sila ng ating kalabang diablo. Pastor Cesar, go ahead. Yan yung sir sa Timoteo 4 sabi doon Correct. Sa darating daw ang panahon na hindi na makikinig sa mga aral na mabuti, kundi makikinig sa mga katha dahil sa kanilang mga sariling masamang pita. Ang sabihin dahil yun yung nakaka-suit sa akin, yun yung gusto ng aking laman na paniwalaan. Ayoko nang paniwalaan kahit tama. Yung gusto kong paniwalaan yung pabor sa akin. Hindi ko papaniwalaan yung mga hindi pabor sa akin. Ang papaniwalaan ko lang yung mga pabor sa gusto ko. Parang ganun. Yun. Halimbawa, alak. Halimbawa, example yung mga nagtuturo pwede yung alak. Dito ako kasi lasinggero ako Ayoko sa inyo kasi masama yung alak. Parang ganon. Yung dun sa papura ko, dun ako. Dito ako sasama sa church o sa iglesia na pwede ikasal yung mga parehas lalaki. Ayoko sa inyo kasi judgmental kayo. Dahil inaano nyo kami. Pero hindi ganun mga kapatid. Hindi tayo yung masusunod. Tandaan nyo yan, hindi kayo ang masusunod. Ang Diyos ang masusunod kung ano yung tama at mali. Hindi ikaw ang masusunod kung anong gusto mo. Ang tawag dyan sa ganyang kaisipan mga kapatid, relative yung truth. Ikaw yung nag-i-interpret. Ikaw yung nag-i-interpret kung ano ang tama at mali. Halimbawa, ganito. Kung sa'yo masama ang makipag sa ibang asawa, sa akin hindi. Ako nagdidikta kung ano yung tama at mali sa sarili ko. Tama. Kung gagamitin natin yung ganyan, kung bariling kita, sa akin hindi masama ito. Masama yan. Bakit naging relative sa akin hindi masama yan sabihin sir, yung kanyang kangatiwiran ay bankrupt yan, hindi yan tatayo. Kahit anong klaseng argument. Bakit po? Kasi hindi mo pwedeng hindi sabihing absolute. Meron talagang absolute. 'Di ba? Halimbawa, may absolute talaga Masama ba talagang mang-rape ng bata? Absolute truth. Absolute yun. Huwag mo sabihin may panahon na hindi masama yun. Laging masama yun. Kahit sa anong panahon, anong year, anong bansa, masama lagi yun. Actually, makukulong ka kung gagawin mo yun Madaling sabi, sir, may absolute. At doon tayo bumabase sa absolute truth. Ano ba sabi ng Bible? Ang babae at lalaki yung ikakasal. Hindi lalaki at lalaki. Hindi babae at babae. Kung nahiwalay tayo doon sa katotohanan o yung standard na binigay ng Diyos, yun ay kasalanan. Tawagin natin sa tamang pangalan yan, kasalanan yan. Hindi yan kasalanan kasi magbibigay pa ng talata, gina-justify yung kanyang sarili. Gina-justify yung mga gawi. Meron namang mga mga preacher na sinasabi hindi, ang Diyos natin ay lalaki, neither babae no lalaki, dahil walang kasiraan ng Diyos. May narinig akong ganyan walang kasiraan yung Diyos kasi hindi na kailangan magparami. Pero hindi nangangahulugan na ganun din na tayo. Wala tayong kasarian. Meron tayong kasarian. Alam mo kung anong sarili mo yung kasarian mo. So, yun po, mga kaibigan. Hindi po ako galit sa mga kaibigan. Ulitin ko ulit, di ako galit. Ini-explain ko lang po yung katotohanan na ito na dinidistort po ng kaaway natin si Satanas. Para pakainin sir yung mga ego ng mga taong tama pala kami. Hindi pala masama ito. Ay, hindi ganun mga kapatid. Masama talaga yan. Sabi mo dyan. Naalala ko yung sabi ni Kamenong nung nabubuhay pa, ang hinahanap daw niya ng tao ay yung iglesia na mapiplis siya. Hindi niya hinahanap yung iglesia na magtutuwid sa kanya. Kagaya ng nabanggit ng Pastor Cesar, mga kapatid at mga kaibigan, ay hanapin po natin yung iglesia na tutulong sa atin, na magbabago sa atin, na iglesia na siyang magiging katuwang natin sa pagiging karapat-dapat sa atin pong Panginoong Diyos. Huwag din yung hanapin yung iglesia na kung saan kayo naaangkop. Kaya maraming iglesia, Pastor Cesar, na mas gusto doon sa Church of Gay, o sa gay church. So, dito mga kapatid, mga kaibigan, ay paulit-ulit po namin sinasabi, ang pagtatalakay po natin ito
ay hindi po para kayo saktan, hindi para kayo ay ibaba, hindi para kayo ay tuyain o anumang negatibong aspeto, kundi pinag-aaralan po natin ito upang kayo po ay makasama namin sa iisang tunay na iglesia na siya pong susunduin ng ating Panginoon kapag siya nahayag na sa ikalawa niyang pagbabalik. Kaya po, itong ating pinag-aaralan mga kapatid, maging ito sa inyo, maging aral po sa inyo at magkaroon kayo ng tapang, na magpatuloy sa ating pananampalataya, iwanan ang ating maling mga gawa, Pastor Cesar. So, sir, bago tayo tapos, gusto kong basahin yung fundamental statement belief natin dito tungkol sa bagay na ito. Sabi dito, we hold that all people, regardless of their sexual orientation, are loved by God. We do not condone singling out any group for scorn and derision, let alone abuse, steal God's words that transcends time and culture does not permit a homosexual lifestyle. The Bible's opposition to the same-sex union or marriage is anchored in God's plan of creation for marriage, Genesis 1:26 to 28 to 20 to 24. In divine legislation, Leviticus 18:22, 20:13, 1 Corinthians, mga binigay na natin talata kanina mga kaibigan, mga kapatid, in Jesus' explicit confirmation of the permanent monogamous and heterosexual marriage relationship, Matthew 19:4 to 6. So yan po yung aming fundamental statement tungkol sa bagay na yan. Binuo yan ng 2012. Ang kaibigan namin na kahit ano pa yung sexual orientation mo, mahal ka ng Diyos, hindi namin kinokondol. Ang kinokondol namin yung homosexual lifestyle. Yung gawain po na ginagawa. Ayan po yung hindi sinasang-ayunan ng Diyos. At yun nga po, isa sa homosexual lifestyle, yung pagpapakasal ng parehas sa kasayan. Yan po yung aming kinokondon. Pero yung taong makasalanan po, hindi namin kinokondon. Kahit din kasi kami nagkasala din po eh. Ito nga lang yung kasalanan namin. Hindi lang kaparehas sa kanila. Kaya hindi namin sila kailangan ikondol o i-single out namin sila na makasalanan sila o kami mabanal sa kanila, mga kapatid. Hindi po ganun, mga kaibigan. Tayo lamang po ay dun sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos talaga, mga binasa nating talata ay monogamous, o isa lang ang kailangan ang partner, at heterosexual. Ibig sabihin, hindi mo kaparehas na kasarian na relationship. So yan lamang po, mga kaibigan. Binibigay ko na kay Sir Fernando sa aming pagtatapos. Oo. So mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong katanungan o gustong linawin, ay pwede po kayong mag-comment dyan po sa ating comment section at dyan po ay aming babasahin. Pwede namin may paglingkod sa inyo sa mga susunod na pagkakataon ng ating pong pagtatalakay sa Himpapawid. At kung sakali man po na kayo ay naging kaisa, na-bless po kayo o tawag din nabitin kayo sa atin pong pag-usap, ay pwede po kayong makapag-request, Pastor Cesar, para aming talakayin sa Himpapawid. At siyempre, ay isinasamo ko na rin po sa inyo, mga kapatid, na i-share po ninyo ang inyong video, ang aming pagtatalakay na ito, sa inyo pong mga kaibigan, na sila man ay mabuksan din ang kanilang kaisipan at makita nila kung gaano sila kamahal ng ating pong Panginoong Diyos, na sila pala ay binibigyang pag-asa at gustong makapiling ng ating Diyos doon sa langit na bayan, Pastor Cesar. So yun lamang po, mga kaibigan, mga kapatid. Muli namin kayong inaanyayahan sa Huwebes po. May bago na naman tayong tatalakayin. Kung meron kayong gustong talakayin namin, huwag po kayong mahihiyang isulat dyan sa comment box kung ano yung tanong, comment, suggestion, kung ano man po yung gusto nyong gawin namin para mas lalo pang mapaganda po yung programang ito na pinaglilingkod namin po sa inyong mga ginigilim naming nanonood. At kung hindi pa kayo subscribe, puntahan nyo po yung ni Sir Fernando B. Camacho Jr. na YouTube channel at mag-subscribe kayo. Gayon din po sa
diskusyon sa mga doktrina, huwag kayong mahihiyang mag-subscribe at panoorin niyo po yung iba pang mga video na nakalagay po doon. So, muli po sa 10 po ng mga kasama namin na hindi namin nakapili ngayon ay binabati namin kayo ng magandang gabi at mahal po kayo ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin, lalong-lalo na po sa mga kaibigan naming LGBTQ. Kayo po ay minamahal namin at inaanyahan namin kayo na pumunta kayo sa mga church na pinakamalapit sa inyo upang kayo mag-aral ng Biblia. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Dakil at makapangyarihan Diyos, maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig at walang hanggang pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, kung meron man po kami nasaktan sa aming mga sinabi at mga nabigkas ng aking kaibigan si Sir Fernando at saka si Pastor Dave na nagbahagi ng aming mga kaalaman sa Biblia at mga question sa mga issue sa aming kapaligiran. Panginoon, naway patawarin niyo po kami. Yun din po ang mga kaibigan namin na nasaktan namin ng damdamin sa aming mga sinabi. Wala po kami intensyon, Panginoon, na sila ay saktan. Ang intensyon po namin ay dalhin sila sa paanan mo, Panginoong Jesus. Upang sa kanilang paglapit sa iyo, Panginoon, ay mabago sila. Gayun din po kami na mabago. At kami, Panginoon, na mahina at makasalanan ay mabago sa inyong wangis. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwala, dinadalayan ko po na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. At gayon din po ang mga kaibigan naming nakikinig. At makasama namin sila sa isang magandang layunin na mapalapit sa iyo, Panginoong Jesus. At mag-abang sa iyong nalalapit na pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat at see you Thursday. Same time, same channel, 7:30 hanggang 9 ng gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kaway-kaway.